Kasi ang tao masyadong makakalimutin eh. Bakit po? Madalas na pag tayo nagpaplano, ang alam natin, tama agad lahat ang plano natin eh. But sometimes, yung plano natin turn to be a disaster. Hindi po lahat ng mga pinaplano natin eh. Sabihin natin, plano na kitang anak. Pagkatapos mo mag-aral, mag-asawa ka na. Eh, hindi pa siya dapat mag-asawa. Hindi yung plano ng Diyos para sa kanya eh. Bakit natin pangungunahan yung plano natin para sa iba? O plano ko, after ko na, dito na ako sa Pilipinas. Magre-retiro na lang ako. Eh gusto pa ng Diyos, wag muna, gamitin mo pa yung knowledge mo. Yung skills mo. Huwag ka muna mag-retiro, bata ka pa. Gagamitin ka ng Panginoon sa ibang bagay. Hayaan natin ang Diyos. Sumunod tayo kung ano yung plano niya sa atin. Sinasabing kapag hindi natin maintindihan ang mga pagbabago ng ating plano, ang layunin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Dahil nais ng Diyos na sa kanyang right time, right place, and right person, matutupad ang ating mga plano. Hindi yung pilit ng ating gawa. Bakit binabago ng Panginoon ang mga plano pa natin sa buhay? Dahil gusto niya masukat kung gaano kayo ka-patient. Ecclesiastes 3, sabi niya po rito, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tuloy po natin sa Psalm 37:7, sabi po, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Okay? Dahil sa mga lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang kanta. Anong ibig sabihin po dito sa Ecclesiastes 3? Mayroong tinuturo sa atin na may oras para sa lahat ng bagay. May panahon para sa bawat gawain natin sa ilalim ng langit na ito. Nakaplano ang Diyos ang may plano po yan. Palagay niyo po ba, yung baha na yan, hindi plano ng Diyos yan? Ako, pag nakikita ko yung bumabagyo po, tapos yung mga lugar na apektado, minsan sinasabi ko sa sarili, bakit kaya yung lugar na yun pinarurusahan ng Panginoon? Bakit itong lugar na to ay hindi pinabagyo? Baka sila ay maraming makasalanan doon. Yan yung sinasabi ko sa sarili ko. Bakit itong lugar na ito ay maayos, itong lugar na ito ay hindi? Ano kaya ang plano ng Diyos dito? Baka mamaya kaya niya inalis yung mga nilinis yung lugar na yun, ay baka maging magandang city yung balang araw. O baka naman dahil maraming masasama doon, nilinis niya yun. Maraming plano ang Diyos na kuminsan ay hindi natin maipaliwanag. Magugulat na lang tayo sa bandang huli. Ayun pala ang magandang resulta ng plano ng Diyos sa atin. At kung i-apply natin sa buhay natin po yun, huwag kang magagalit kapatid kapag yung mga plano mo ngayon ay hindi natutupad. Hindi nangyayari. Dahil may mas maganda pang nais ipaabot sa iyo ang ating Panginoon. Sinasabi lang niya dito, patience and waiting on God's timing. Kailangan lang natin maghintay sa tamang oras na ayon sa layunin ng Diyos. Kaya kahit anong pilit mo pag hindi tinulot ng ating Panginoon, tandaan niyo po yan. Minsan nung po ako ay nagbabiyahe pa, nung ako po ay nagtatrabaho sa labas ng bansa. Galit na galit po ako nung hindi ako nakasakay sa aeroplano, pabalik po ng trabaho ko noon. Sabi ko, baka magkaroon ng aberya sa akin, matanggal ako sa trabaho.
Nagkataon po na yung aeroplanong dapat ko palang sakyan noong panahon na yun ay nagkaroon ng aberya. Okay. Kung hindi pala po, baka nakasama pa ako doon sa nagka-problema sa aeroplano. Kaya nung malaman ko po yun, anong pasasalamat ko sa Panginoon. So yung mga ganung bagay kapag may nangyayari sa ating buhay, huwag niyo pong ika-disappoint. Baka may mas magandang bagay na dapat pa kayo matanggap. Kaya tayo binabago ng Panginoon ang ating mga plano dahil nais niya na kung saan ay ang transformation ay growth ay mangyari sa bawat isa sa atin. Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa at sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga bagay, niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang mga nasa. Pagmahal ka ng Diyos, tandaan niyo po yan. Lahat ibibigay niya sa iyo sa tamang panahon. Sa Romans 8:28 ay nagtuturo na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga nagsisiibig sa Kanya. Hindi kanya pababayaan. Huwag ka lang magkukulang ng tiwala sa Kanya. Dahil ang Panginoon, tandaan niyo po, kahit sa isang iglap, kaya niyang baguhin kapag mahal niya ang isang tao. Lalo ka pa na tagapaglingkod niya. Kaya niyang gawin kahit sino ka. Kaya niya ibigay ang lahat ng para sa iyo. Sa isang iglap lang po yun. Kahit na magambala ang ating mga plano, maaaring gamitin ito ng Diyos upang magdulot ng paglago, pagkainog at mas malalim na pananampalataya para sa atin. Sabi po dito sa James, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Masakit kasi po kung minsan na kung saan ay pagka may mga dumadating sa atin ng mga problema, issue, sa ating mga buhay, ang dali natin makalimot. Ang dali natin na kung saan ay mawala ng tiwala sa ating Panginoon. Alam niyo ba, tayo, hindi pa tayo pinapanganak, may plano na ang Diyos para sa atin. At habang lumalaki ang bawat isa sa atin, God continually works in our heart and minds through the Holy Spirit to encourage our faith in His plan for us to grow. Ganun po ang ginagawa ng Espiritu sa bawat isa sa atin. He lead us to try new things. Kala niyo ba yung mga maliliit na yan, yung mga kabataan na yan, kahit hindi pa ganap na buo ang isipan niya, may mga plano na po yan sa buhay. Anong gusto mong maging paglaki mo, anak? O gusto niya maging artista, kaya tinagandahan niya yung kanyang ngiti. Pag plano ng Diyos maging artista ka, magiging artista ka. Pag plano ng Diyos maging doktor ka, magiging doktor ka. Kahit wala kayong pera. Ganun kabait ang Panginoon sa atin. He does not promise a life free of suffering, but He fills His believers with hope. And ultimately, He brings good from all near hardships. May plano sa bawat isa sa atin. Sabi nga natin, kuminsan, wala nang nangyayari sa buhay ko. Ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Puro paghihirap,